Sa bawat paglipas ng araw, tila isang automatikong orasan ang katawan ni Mang Felix Samaniego. Eksaktong 4:00 ng umaga pa lang, gising na siya, kahit wala pa ang alarm clock na itinabi niya sa luma at gasgas na tokador. Isang baso ng mainit na tubig, ilang stretching sa maliit na espasyong tinutulugan nila ng kanyang anak, at tahimik na dasal sa sulok ng kwarto. Ito na ang paulit-ulit niyang ritual sa bawat umaga sa barong-barong nilang inuupahan sa Tondo. Dating sundalo si Mang Felix. Sa edad na 49, makikita pa rin sa tikas ng kanyang tindig ang bakas ng disiplina. Tuwid na likod, mabagal ngunit tiyak ang kilos, at mata na laging alerto pero may lalim ng lungkot. Hindi siya palakwento sa mga kapitbahay, ngunit hindi rin siya isnabero. Kapag tinatanong, palaging may maikling sagot at bahagyang ngiti. Isa siyang tao na may bigat sa puso pero ayaw idamay ang iba sa kanyang pasan. "Pa, saan ka pupunta?" tanong ng anak niyang si Paulo. Isang batang 12 anyos na may autism. Matangos ang ilong, singkit ang mga mata, at madalas ay may hawak na laruang kotse sa kamay kahit habang natutulog. "Trabaho lang anak, babalik ako mamaya. Huwag mong kalimutang painitin ang adobo ha. Yung kahapon pa, sayang kong masira." Sagot ni Felix habang isinasabit ang lumang ID ng Casa Estrella sa kanyang leeg. Pa, kailan mo ako dadalhin sa Luneta?" tanong ni Paulo. Inipilit mangiti. Natigilan si Felix. Alam niyang ilang buwan na niyang ipinangako yun. Pero sa laki ng gastusin, hindi niya mailusot kahit pamasahe pa Maynila. "Sa susunod na sweldo anak, pag may extra tayo, promise yan," aniya sabay haplos sa buhok ng bata. Pagkalabas niya ng barong-barong, sinalubong siya ng makulimlim na kalangitan at amoy ng usok mula sa katapat na karinderyang nagpiprito ng longganisa. Inayos niya ang kwelyo ng uniforme, sabay hakbang palabas sa masikip na eskinita. Sa bawat tapak, dala niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Lalaking minsan nang naglingkod sa bayan, ngayon ay tagabantay na lang ng pinto ng mga sosyal. Ang Casa Estrella ay isang sikat na restauran sa Makati, kilala sa mga imported na sangkap, chandelier na parang galing pa sa Italy, at mga bisitang naka-Amerikana kahit tanghali. Sa mga mata ng marami, para kang nasa ibang bansa pagpasok mo sa loob. "Morning, Kuya Felix," bati ng staff na si Tina, isang waitress na palangiti. "Magandang umaga," simpleng tugon niya habang binubuksan ang security booth. Tahimik na pumasok si Felix sa kanyang duty post. Hindi siya gaya ng ibang guard na pwedeng nakaupo naka-cellphone. Nakapamewang siya, laging alerto, sinisiguradong malinis ang harapan ng restaurant. Kahit hindi niya trabaho, pinupulot niya ang anumang kalat, pinapalayas ang mga asong gala at nilalagyan ng basahan ang madulas na parte ng sahig. Pero hindi alam ng mga tao ang bigat na dala niya tuwing umuuwi. 3 taon na mula nang maaksidente ang kanyang asawang si Liza. Isang gabing pauwi ito mula sa trabaho bilang factory worker nang salpukin ng lasing na driver ang sinasakyan nitong jeep. Nagtangka pa siyang isalba, pero binawian ito ng buhay sa ospital matapos ang 2 araw. Simula noon, si Paulo na lang ang natirang lakas niya. Langis mang gumigising, ang dahilan kung bakit ako gumigising araw-araw. Minsan niyang nasabi kay Tina. Alam ito ng iilang staff sa Casa Estrella. Ngunit ni minsan, hindi nila nakita si Mang Felix
na nagrereklamo. Kahit kulang sa tulog, kahit hindi sapat ang sweldo, kahit nakakasuot pa siya ng sapatos na may butas na tinatakpan ng itim na polish, hindi niya pinapahalata. Para sa kanya, dignidad ang pinakamahalagang armas. Kahit sino pa ang dumating, ambasador, senador o artista, pare-pareho ang trato ni Mang Felix. Malumanay, propesyonal, at walang bahid ng paglalapastangan. Kaya hindi katakataka na kahit mga regular na customer ay kilala na ang pangalang Felix. Pero hindi siya naghangad ng atensyon. Tahimik lang siyang nananatili sa kanyang tungkulin. Sa gitna ng ganda ng Casa Estrella ay may kwento ng isang lalaking pinanday ng panahon, pinait ng kabiguan, at binuo ng pag-ibig sa anak. Hindi ito ang tipikal na kwento ng tagumpay, pero sa bawat pasok niya sa pinto ng restauran at bawat pag-uwi niya sa maliit nilang tahanan sa Tondo, bit-bit ni Mang Felix ang isang uri ng karangalang hindi kayang sukatin ng sweldo o titulo. At habang ang mundo sa loob ng Casa Estrella ay umiikot sa fine dining at sosyal na ambience, may isang guard sa tabi ng pinto na araw-araw ay ipinaglalaban ang buhay. Tahimik pero buo. Sa loob ng Casa Estrella, ang mga dingding ay makinis, makintab ang sahig, at ang bawat sulyap ng chandelier ay nagpapasiklab ng marangyang liwanag. Ngunit kahit gaano pa kaayos ang labas, may mga kalawang pa ring hindi agad kita, at isa na rito ang bagong manager na si Rico Santillan. 32 anyos, maputi, malinis ang hiwa ng buhok, naka-permanent smile, na tila may sariling advertismente sa bawat hakbang. Galing sa mayamang pamilya, lumaki sa exclusive school, at sanay na sanay makipag-usap sa tono ng I own the room. Siya ang tipo ng lalaking may kotse pero hindi marunong magpalit ng flat tire. May relo pero laging late. May diploma pero walang respeto sa tao. Excuse me, ikaw, guard ba talaga yung suot mo o costume lang? Unang bungad ni Rico kay Mang Felix sa kanyang unang araw. Tahimik na ngumiti lang si Felix. Tumango, "Ako po si Felix Samaniego, sir. Welcome sa Casa Estrella." Ngunit hindi iyon ang huling biro ni Rico. Hindi rin iyon ang pinakamasakit. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang lumalampas sa linya ng pagiging estrikto. Halimbawa, sa araw na may delivery ng wine mula sa Italy, hindi nakapasok agad ang truck dahil pinahinto ito ni Felix para sa routine inspection. "Bakit mo pinahinto yon? Akala mo ba terorista ang driver? God ka nang! Kung hindi dahil sakin wala kang trabaho," sigaw ni Rico sa harap ng maraming staff. Nagkatinginan sina Tina at Lito, mga waiter, pero walang nagsalita. Isa pa sa kitchen crew na si Harold ay napayuko na lang. Halos lahat ng staff ay alam ang ugali ni Rico, ngunit mas pinipiling manahimik. Sa mundong iyon, ang katotohanan ay hindi kasing halaga ng sweldo. Minsan pa, habang nag-aayos si Felix ng welcome carpet sa labas, tinapik siya ni Rico gamit ang dulo ng sapatos nito. "O linisin mo to, may putik, o baka hindi mo kita dahil matanda ka na. Baka kailangan mo ng salamin, Lolo Guard." Sabay tawa. "Pasensya na po, sir. Lilinisin ko agad." Mahina, ngunit buong respeto pa rin ang tinig ni Felix. Hindi siya lumalaban. Hindi siya sumusuko. Dahil alam niyang ang bawat sagot ay pwedeng maging dahilan ng tanggalan. Isang gabi, habang nagpapatrol sa labas ng restaurant, nakasalubong siya ni Rico na lasing. May kausap sa cellphone, halatang galit, habang umuugong ang sports car sa tapat ng restaurant. Walang kwenta yung mga to.
Mga tauhan dito, akala mo kung sinong propesyonal. Puro cheap, lalo na yung matandang guard. Laging parang bida sa teleserye, tahimik, kunwari misteryoso. Ewan ko kung bakit di pa pinapalitan yon. Tumigil si Rico sa tapat ni Felix. Nilingon ito at sinadyang itapon ng sigarilyo sa paanan ng matanda. Sir Rico, bawal pumagyosi rito. Mahinang paalala ni Felix. Hoy, wag mo akong turuan ng trabaho ko. San ka ba nagtapos, ha? High school? Ako, Ateneo, manager ako rito. At ikaw? Bantay lang ng pinto. Bantay. Isipin mo yon, sabay tawa muli. Tahimik si Felix. Ngunit sa kanyang dibdib, kumakabog na ang inipong hinanakit. Hindi dahil sa sariling galit, kundi dahil naiisip niya si Paulo, ang anak na walang kaalam-alam sa mga panlalait na tinatanggap ng ama para lang mabigyan siya ng kinabukasan. Sa mga sumunod na linggo, lalong naging bulgar ang paninindak ni Rico. Isang beses, pinahiya niya si Lito sa harap ng customers dahil sa maling pagkakaayos ng cutlery. Si Tina naman, tinapunan ng tubig matapos madelay ang order ng isang VIP. Ngunit sa tuwing si Felix ang pinupunteriya niya, kakaibang sarap ang tila nararamdaman ni Rico. Parang kinukuha niyang personal ang dignidad ng matanda. Bakit di ka lumalaban? Wala ka bang backbone? Minsang tanong ni Rico habang pinagsisigawan si Felix dahil sa maling pagbupas ng gate. Wala po akong karapatang sumagot, sir. Nandito lang po ako para magbantay. Basta maayos ang lahat, okay na ako. Payapang sagot ni Felix. Ha, ayan, ganyan ang gusto ko. Yung tahimik. Sunod lang. Isa kang magandang halimbawa sa iba kung paano maging inutil. Habang tumatawa si Rico, hindi niya alam na sa bawat pagyurak niya sa pagkatao ng isang lalaking tahimik lang sa sulok, ay unti-unting naiipon ang galit ng kapalaran sa paligid niya. Hindi man marunong lumaban si Felix, may mga matang nakakakita, may CCTV sa bawat sulok, may mga usap-usapan sa HR, at higit sa lahat, may isang taong nakatingin sa lahat. Ang tunay na may-ari ng Casa Estrella, si Vivian Altamirano. Ngunit sa ngayon, si Mang Felix ay tahimik pa rin. Patuloy sa kanyang trabaho, sa kanyang tungkulin. Hindi dahil siya'y duwag, kundi dahil may misyon siya sa buhay, si Paulo. At para sa kanya, ang tunay na lalaki ay hindi kailangang sumigaw para mapatunayan ang sarili. Ang tunay na lalaki, marunong manahimik kung ang kapalit ay dangal ng anak. Hindi karaniwang bumibisita si Vivian Altamirano sa mismong premises ng Casa Estrella, bagamat siya ang may-ari. Mas pinili niyang ipaubaya ang araw-araw na operasyon sa mga manager at executive chefs na pinagkatatiwalaan niya. Sanay siya sa corporate boardrooms, sa silent meetings ng shareholders, at sa pag-aasikaso ng mga expansion projects ng kanilang restaurant chain. Ngunit sa araw na iyon, may puwersang tila humatak sa kanya patungo sa mismong puso ng kanyang negosyo. Pagpasok niya sa lobby ng Casa Estrella, suot ang simpleng beige na damit at flats na walang tatak. Hindi siya agad nakilala ng mga staff. Bit-bit niya ang isang folder at isang shoulder bag na parang mas babagay sa isang guro kaysa sa isang multi-millionaire na negosyante. Subalit sa kabila ng kanyang simpleng anyo, may karisma siyang hindi maitatanggi. Good afternoon, ma'am. How can I assist you? Bati ni Mang Felix habang binuksan niya ang pinto para kay Vivian. Tumigil si Vivian. Natigilan. Para bang may kung anong malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Ang boses, ang tindig, ang maamong mukha na kahit tinadtad na ng panahon, ay may pamilyar na init. Salamat, mahina niyang tugon habang tinititigan ng matandang gwardya. Hindi rin agad nilingon ni Mang Felix ang babae. Sanay na siyang hindi makilala
o mapansin. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang panunubok sa mata ng kausap. Parang may hinahanap. Dumiretso si Vivienne sa loob at agad lumapit sa front desk. "Tina, may time ka ba mamaya? Pwede kitang makausap privately?" tanong niya sa receptionist. "Opo ma'am, anytime," sagot ng dalaga. Halatang nagulat na ang mismong may-ari ang kumausap sa kanya. Sa isang maliit na lounge sa second floor ng restaurant, ipinatawag ni Vivienne ang HR officer ng branch, si Miss Len Reyes. Matagal na silang magkakilala at pareho nang nagtrabaho sa ibang projects noon. "May itatanong ako sa'yo. Confidential ito," panimula ni Vivienne. "Of course, ma'am." "Ano po yun?" Sabay bukas ng laptop ng HR. "Yung guard natin sa baba. Yung laging nakaduty tuwing hapon at gabi." "Anong pangalan niya?" tanong ni Vivienne habang nagkukunwaring casual lang. "Siya po si Mr. Felix Samaniego. Almost 3 years na po siya sa atin. Never late, never absent. Kahit isang reklamo, wala. Siya na po siguro ang pinakadisiplinadong empleyado sa buong staff," banggit ni Len habang chinecheck ang profile sa sistema. Napahawak sa kanyang dibdib si Vivienne. May unti-unting sumisikip. "May family background ba siya sa file?" "Minimal lang po ma'am. Widower. May isang anak na lalaki. Hindi rin po siya madaldal. Tahimik lang palagi. Hindi masyado nakikipagkwentuhan sa iba. Pero very respectful." "Bakit po ma'am? May concern po ba?" tanong ni Len. Medyo nag-aalalang baka may mali. Walang agad na sagot si Vivienne. Bagkus naglabas siya ng isang lumang larawan mula sa kanyang folder. Kuha ito sa isang lumang hasyenda. Bata pa siya, nakasakay sa duyan, at sa likod niya isang lalaking nakauniporme ng gwardya ang maingat na nakaalalay. Siya si Felix. Siya ang gwardyang iniiyakan niya noon sa bawat gabi na hindi dumadating ang kanyang ama mula sa business trips. Siya ang nagturo sa kanyang sumakay ng bisikleta. Siya ang una niyang tagapagtanggol nung minsang muntik siyang mabangga ng sasakyan sa hasyenda. Siya ang naging tatay niya sa panahon na ang tunay niyang ama ay abala sa negosyo at kabit. Ngunit isang araw, bigla na lang nawala si Felix. Walang paalam, walang paliwanag. At doon nagsimulang mamatay ang pagkabata ni Vivienne. Ngayon, makalipas ang mahigit 25 taon, nasa harap niya ulit ang taong iyon. Hindi niya alam kung sinadya ng tadhana o isang malupit na biro ng kapalaran. "Len, wag mo munang ipagsasabi sa iba itong usapan natin, ha? May kailangan lang akong tukuyin. Kailangan ko lang ng panahon para makumpirma ang ilang bagay." Mariing utos ni Vivienne. "Opo ma'am, confidential po ito. Pero ma'am, may kinalaman po ba si Sir Felix sa inyo dati?" Hindi napigilang tanong ni Len. Napansin ang pagkabagabag ng amo. Saglit na katahimikan. Mas mahaba ang kwento. At kung tama ang hinala ko, hindi lang siya naging bahagi ng pamilya namin. Siya ang taong bumuo sa akin noong wala nang natira, ani Vivienne, habang pinipilit pigilan ang pangingilid ng luha. Pagkababa niya ng lounge, hindi muna siyang umalis. Umupo siya sa isang mesa malapit sa bintana, kung saan kita ang labas ng restaurant. Mula roon, pinanood niya si Mang Felix na nag-aayos ng mga sasakyang nakapark, tinutulungan ng isang matandang bisita at pinupunasan ang pasang sahig. Walang kaalam-alam si Felix na habang inaalagaan niya ang paligid, may isang pusong muli niyang ginising. Isang pusong matagal nang nawalan ng gabay. At habang binabalikan ni Vivienne ang bawat alaala, isang tanong lang ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bakit siya nawala noon? Bakit hindi siya nagsabi kahit isang salita? At ngayon,
Alam niyang may utang siyang kasagutan. Hindi lang sa kanya, kundi sa lalaking minsang tinawag niyang Daddy. Mainip ang tanghali noon sa Casa Estrella. Puno ang mga mesa. May reserbasyon mula sa isang corporate lunch meeting. At sa bawat sulok ng restaurant ay abala ang mga waiters sa pag-aasikaso ng bisita. Sa labas naman, tulad ng karaniwan, ay matiyagang nagbabantay si Mang Felix. May hawak siyang checklist para sa delivery vans. Pinagmamasdan ang paligid at sinisigurado na walang abala sa mga VIP guests na paparating. Sa hindi kalayuan, paparada ang isang itim na luxury SUV. Hindi ito dumaan sa tamang drop-off zone, bagkus ay dumiretso sa mismong harapan ng fire exit na malinaw na may karatulang strictly no parking. Lumapit agad si Mang Felix. Maayos ang tindig at may banayad na tinig. Sir Rico, paumanhin po, bawal po ang pag-park dito. May emergency protocol po tayo rito at kailangan laging malinis ang daanan. Sa loob ng SUV, bumaba si Rico Santillan na nakasuot pa ng designer shades, naka-white polo shirt na pinasadya pa raw sa Italy, at may hawak na fast food takeout sa isang kamay. Nilingon niya si Felix na para bang wala itong karapatang sumita sa kanya. Bawal? Sigurado ka? E di sabihin mo sa may-ari ng restaurant na i-rearrange ang rules para sa akin. Sarkastikong sagot ni Rico, sabay akmang lalampasan si Felix. Pasensya na po talaga, sir. Trabaho ko lang pong ipaalala. Mahinahong sagot ni Felix. Pinipilit manatiling kalmado sa kabila ng patong-patong na insultong pilit sinusubo sa kanya. Pero tila may hinog na galit si Rico sa kanyang dibdib. Sa halip na lumipat ng paradahan, dumiretso ito sa counter, sa labas, kung saan may nakadisplay na condiments para sa take-out customers. Kumuha siya ng isang bote ng ketchup, binuksan ito, at sa isang iglap, binuhos niya ito sa ulo ni Mang Felix. Yan ang bagay sa mga katulad mo. Ketchup head, sabay tawa at tinapik ang balikat ng garda, tila alalay lang. Nagulat ang mga staff. Ang ilan ay napasinghap, ngunit imbes na tulungan si Felix, ang ilan ay napatawa. Isa-isa, may mga naglabas ng cellphone, may kumuha ng video, may kumuha ng litrato. At walang isa man ang lumapit para awatin si Rico. Anak ng Rico! Bulong ni Tina sa katabing waiter. Ngunit walang makalapit dahil si Rico ang manager. Ang sinumang kokontra ay pwedeng mawalan ng trabaho. Si Mang Felix, basang-basa ng ketchup ang muka, balikat at dibdib, ay tumayo lang doon. Hindi gumanti, hindi nagsalita, hindi umiyak, tahimik lang. Tinanggal niya ang sombrero. Ipinunas ang kanyang manggas sa mata at tahimik na tumalikod upang kumuha ng basang-basahan. Sa bawat hakbang niya, bawat titig ng tao sa kanya ay parang may paku sa kanyang dibdib. Pero wala siyang ginawa. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may anak siyang umaasa sa kanya at hindi niya pwedeng ipagpalit ang dangal ng kanyang anak sa init ng ulo niya. Sa itaas ng gusali, sa loob ng main office, si Vivian Altamirano ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng isang Zoom call. Ngunit isang alert notification ang gumalaw sa kanyang monitor. Motion detection mula sa front CCTV. Out of curiosity, ni-click niya ito. At doon niya nakita, isang lalaking mayabang na bumubuhos ng ketchup sa isang matandang guard. At ang matandang iyon ay si Felix,
Si Daddy Felix, nagningning ang mata ni Vivian. Hindi sa luha, kundi sa matinding galit. Isinara niya ang laptop, mabilis na tumayo, at halos mabitawan ang heels habang bumababa sa hagdan. Hindi niya pinansin ang receptionist. Hindi niya nilingon ang manager's desk. Diretso siya sa labas, kung saan naroon pa rin si Felix. Tahimik na naglilinis ng ketchup sa sahig. Lumingon ang lahat. Isang tensyong mahirap ilarawan ang bumalot sa hangin. Ang mga staff, mga customer, at maging si Rico, lahat ay napatigil sa presensya ni Vivian. Umapit siya kay Felix. Ilang segundo siyang walang imik. Huminga siya ng malalim. Pinilit ikubli ang nangingilid na luha at sa tinig na puno ng emosyon ay binitiwan niya ang salitang, "Daddy?" Nag-freeze ang paligid. Tumigil ang mundo ni Rico. Si Tina ay napakapit sa dibdib. Si Felix hindi agad nakareact para bang bumalik sa kanya ang ilang dekada ng alaala. Sabay-sabay. "Ma'am?" Mahinang usal ni Felix, hindi makapaniwala. "Siya ba talaga?" tanong ni Rico sa sarili. Halos matanggal ang shade sa pagkabigla. Lumapit si Vivian. Hindi inalintana ang ketchup sa uniforme ni Felix. Hinawakan niya ang braso nito. Mahigpit, buong respeto. "Kayo si Ginoong Felix Samaniego. Kayo ang taong tumayong ama sa akin noong iniwan ako ng tunay kong tatay. At walang sinuman, kahit sino pa ang posisyon nila, ang may karapatang bastusin kayo," sabi ni Vivian. Hindi na pinipigilang mapuno ng luha ang mata. Tahimik si Felix. Ngumiti siya, bahagyang nanginginig ang labi. "Vivian," bulong niya, habang unti-unting lumuluhang parang batang matagal na naghintay ng anak. At sa sandaling iyon, sa gitna ng ketchup, kahihiyan at paglalait, nabura ang lahat ng pait dahil ang dangal ay bumalik sa kanya sa paraang hindi inaasahan. At si Rico, nanatili sa gilid, nanginginig, dahil sa wakas naranasan niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang pagkatalo sa harap ng tunay na respeto. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Felix sa mga sandaling sumunod. Sa gitna ng tahimik ngunit mariing pagkakatitig ng mga tao sa Casa Estrella, niyakap siya ni Vivian Altamirano, ang mismong may-ari ng restoran, ang babaeng hinahangaan at kinatatakutan ng mga empleyado. Ang tanging anak ng Altamirano tycoon na minsang nagpapatakbo ng pinakamalawak na hasyenda sa Batangas, ng buong higpit. Wala siyang pakialam sa ketchup na nakadikit sa uniforme ni Felix. Wala rin siyang pakialam sa mga matang nanonood. "Siya ang daddy ko," bulalas ni Vivian. Malakas at buo ang tinig na para bang sinadya niyang marinig ng lahat. "Siya ang lalaking nag-alaga sa akin noon. Hindi dugo ang naging batayan, pagmamahal." Lalong lumalim ang katahimikan. Sa isang sulok, si Rico ay napalunok. Ang mga cellphone na kanina ay nakarecord pa ng kahihiyan ni Felix, ngayon ay isa-isa nang ibinaba. Sa unang pagkakataon, nakita nilang gwardya hindi bilang tagabantay lang ng pinto, kundi bilang isang taong may kasaysayang mas malalim pa sa kanilang lahat. Mahina at paos ang boses ni Felix, nanginginig. "Ikaw ba talaga yan?" "Opo, Daddy," sagot ni Vivian, pinunasan ng kanyang luha habang nakangiti. "Ako si Vivi, yung batang palaging takot sa dilim, yung ayaw sumama sa ballet class dahil gusto lang maglaro ng taguan kasama mo. Ako yung batang tinawag kang Daddy dahil mas totoo ka kaysa sa ama kong palaging wala." Napakapit si Felix sa upuan sa likod niya. Hindi dahil sa sakit o panghihina ng tuhod, kundi dahil sa bugso ng damdaming hindi niya inaasahang mararamdaman pa
sa huling bahagi ng kanyang buhay. Matagal na niyang ibinaon sa limot ang mga alaala sa Batangas, hindi dahil gusto niyang kalimutan, kundi dahil kailangan. Mahigit 30 taon na ang nakalilipas. Noon, siya ang lead security ng Hacienda Altamirano, isang malawak na lupain sa Tanawan, Batangas, na may taniman ng ubas, mangga at kakao. Karamihan sa mga tagabantay ay may baril. Ngunit si Felix ay laging may bitbit na candy sa bulsa, isa para kay Vivian at isa para sa sarili niya. "Daddy Felix! Daddy Felix!" Sigaw noon ni Vivi, habang nakasakay sa bisikletang tinulungan ni Felix ayusin. "Pag lumaki ako, ikaw pa rin ha, bawal kang umalis." At si Felix, bagamat hindi niya kayang panghawakan ang pangakong yon, ay tumango lang. Hindi o aalis hanggat hindi ka handang tumayo sa sarili mong paa. Ngunit dumating ang panahong nagsara ang hasyenda. Nalugi ang negosyo. Nagsimulang magsara ang mga plantasyon at ang ama ni Vivian ay lumipat sa Maynila para sa mas malaking corporate expansion. Si Felix, na hindi isinama sa relokasyon ng pamilya, ay napilitang bumalik sa Maynila at unti-unti ay naputol ang kanilang ugnayan. Naghintay siya ng sulat, ng tawag, ng kahit anong balita, ngunit walang dumapeng. "Akala ko po kinalimutan niyo na ako," sabi ni Vivienne ngayon, habang tinitigan si Felix sa mata. Hindi agad nakasagot ang matanda. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mata. Pinipilit pigilan ang emosyon. "Hindi ko po kayo kinalimutan, Vivi, pero hindi ko rin kayang ipilit ang sarili ko sa mundong hindi ko nabahagi. Ang mahalaga, lumaki kang mabuti. At ngayon, isang buong babae ka na." Isang mahigpit na yakap muli ang naging sagot ni Vivienne. Sa simpleng kilos na yun, para bang inalis ang dekada ng katahimikan, ng tanong at ng pananabik. Si Rico, sa kabilang dako ay tila nawala ng boses. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakahiya. Ang kahihiyan sa ginawa niya kay Felix o ang bigat ng katotohanang binastos niya ang mismong taong mahal ng may-ari ng restaurant. "Vivienne," mahinang tawag niya habang lumapit. "I didn't know. I didn't mean to." "Huwag ka nang magpaliwanag, Rico," mariing sagot ni Vivienne. "Hindi na kailangang itaas ang boses. Alam mo kung ano ang ginawa mo. At kahit hindi mo siya kilala noon, may obligasyon kang tratuhin ang lahat ng empleyado ng may dignidad." Muli siyang lumingon kay Felix. "Mula sa araw na ito, ikaw na ang Chief of Security ng lahat ng sangay ng Casa Estrella. At higit doon, ikaw ang tatay ko at wala kang dapat ikahiya." Hindi napigilan ni Felix ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahihiyan, kundi ng muling pagkabuo. Sa harap ng lahat, napatunayan niyang ang katahimikan ay hindi kahinaan at ang kababaang loob ay hindi kabawasan sa pagkatao. At sa isang sulok ng restaurant, ang ketchup sa kanyang uniforme ay tila naging simbolo ng tagumpay, na minsan ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagbawi ng dignidad sa mga karapat-dapat. Sa araw ding yon, sa loob ng ilang minuto lamang matapos ang pagyakap ni Vivian kay Mang Felix, tila na iba ang ihip ng hangin sa buong Casa Estrella. Ang mga tauhang kanina'y tahimik at nakikitingin lamang sa kahihiyang dinanas ni Felix, ay ngayon ay mistulang natameme. Wala ni isang kumibo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Hiya na sila mismo'y walang nagawa. Hiya na isa silang saksi sa kabastusan ni Rico, pero pinili pa ring manahimik. Si Rico, sa kabilang banda, ay parang nabunutan ng tinik na bumaon sa puso niya. Ang palagi niyang inaakalang walang kwentang matandang gwardiya ay hindi lang pala may koneksyon sa pinakamakapangyarihang tao sa buong kumpanya. Siya pala ang mismong paborito nitong ituring na ama. "Anong gusto mong sabihin yan, Vivian?"
Nauutal na tanong ni Rico habang pinipilit ikubli ang takot sa kanyang tinig. Humakbang palapit si Vivienne. Tahimik ang bawat hakbang pero matalas ang mga mata. Wala sa anyo niya ang isang nagagalit na amo, pero mas mabigat. Ang tingin niya ay may bigat ng paniningil. Rico, suspendido ka simula sa araw na ito, malamig niyang pahayag. Internal investigation will commence today. HR will contact you. And I suggest you cooperate. Wait, you're suspending me? Dahil sa ketchup lang? Pilit pang pagtatanggol ni Rico. Hindi lang dahil sa ketchup, Rico. Dahil sa bastos mong asal. Sa kabastusan mong inulit-ulit hindi lang kay Mang Felix, kundi sa maraming staff dito. Matagal na akong nakakarinig ng bulong, pero ngayon ko lang nakita ang buong larawan. Sagot ni Vivienne, hindi kailanman tumaas ang boses, pero parang mas malutong pa ito kaysa sa sigaw. Hindi na umimik si Rico. Napayuko siya, binuksan ang kanyang messenger bag at dahan-dahang iniabot ang company ID niya. Nang hindi na makatingin sa kahit kanino, naglakad siyang palabas ng restaurant, hindi na nagtangkang dumaan pa sa main door kung saan naroon si Mang Felix. Ang dating tikas ng kanyang lakad ay napalitan ng kuyom na balikat, puno ng kahihiyan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang isang video ng ketchup incident ay umabot na sa social media. Justice for Tatay Guard. #ketchup manager gets put in place by restaurant owner. Meet Felix Samaniego, the real daddy of dignity. Sa loob lamang ng 2 oras, umabot na sa mahigit 1.4 million views ang video. May mga artistang nagbahagi ng clip. May mga motivational page na gumawa ng quote card para sa kanya. May isa pang netizen ang gumawa ng digital art ni Mang Felix na may caption na, "You don't need a title to command respect." Hindi makapaniwala si Felix sa bilis ng pangyayari. Hindi pa man siya nakakabihis ng panibagong uniform, may staff na ang lumapit at humiling ng selfie. Isa pang waiter ang yumakap sa kanya at humingi ng taumanhin. "Pasensya na po, Mang Felix, hindi ko po kayo nilapitan kanina. Duwag po ako," sabi ni Lito. "Huwag mo nang intindihin yon, anak." Mahinang tugon ni Felix, pinisil ang balikat ng binata. "Mas mahalaga, alam mo na ngayon kung kailan dapat tumindig." Pagkalipas ng ilang oras, tinawag siya ni Vivienne sa opisina sa 2nd palapag ng restaurant. Pagpasok niya, hindi na siya pinagbukas ng pinto. Si Vivienne na mismo ang sumalubong. "Pasok ka, Daddy," nakangiting sambit nito. Tahimik si Felix, parang nahihiya pa rin. Kahit ilang ulit siyang tinawag na Daddy, hindi niya pa rin ito lubos maisip. Parang panaginip ang lahat. "Pasensya na po. Hindi ako sanay sa ganitong atensyon," bulong niya. Umupo sila sa malambot na leather couch sa loob ng executive office. "Daddy, I want to offer you something. Something I should have done a long time ago." Panimula ni Vivienne. "Hindi ko po kailangan ng kahit anong kapalit." "Hindi ito kapalit," putol ni Vivienne. "Ito ay karapat-dapat mong makuha. Mula sa araw na ito, ikaw na ang magiging Chief of Security ng lahat ng Casa Estrella branches. Isang full-time posisyon. May assistant ka, may sariling team, retirement plan, insurance, scholarship para kay Paulo. Sasagutin ko lahat." Natahimik si Felix. Tumitig siya sa mata ni Vivienne, naghahanap ng biro, ng kahit anong palusot. Pero wala siyang nakita, kundi katotohanan. "Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat." "Wala kang kailangang bayaran, Daddy. Ako ang may utang sa iyo. Kung wala ka, baka wala ako. Sa iyo ako unang natutong magtiwala, unang nakausap,
Unang tinuruang tumawa. Ngayon, hayaan mo naman akong bumawi. Tumulo ang luha ni Mang Felix. Hindi niya ito napigilan. Vivienne, maraming taon akong tahimik. Hindi dahil wala akong boses, kundi dahil alam kong hindi sa lahat ng oras kailangang sumigaw. Pero ngayon, parang biglang umingay ang mundo. At sa wakas, naririnig na ako. Tumayo si Vivienne at muli siyang yayatap. Sa likod ng glass wall ng opisina, tanaw nila ang restaurant. Puno ng mga customer, staff na abala, at ilang camera crew na nagsimulang dumating upang i-cover ang viral na kwento. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang eksenang nagmamarka sa puso ng lahat ay ang matandang security guard na niyakap ng babaeng minsang itinuring siyang ama. Pat sa katahimikan ng sandaling iyon, isang bagong kabanata ang makalipas ang ilang araw matapos ang insidente sa Casa Estrella. Tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Ma'am Felix at ng kanyang anak na si Paulo. Mula sa masikip, mainit at madaling bahain na barong-barong sa Tondo, lumipat sila sa isang maliit pero maaliwalas na guest house sa loob ng isang private compound sa Quezon City. Pag-aari ni Vivienne Altamirano mismo. May tanim na mga kamatis at siling labuyo sa gilid. May maliit na hardin ng mga rosas sa likuran. At may screen doors para makapasok ang hangin pero hindi ang lamok. Simple lang ang bahay. Isang kwarto, maliit na sala, kusina at banyo. Pero para kay Felix, ito'y parang palasyo. Pa, ang lamig ng hangin dito. Bulalas ni Paulo habang nakaapak sa tiles. Suot ang bagong tsinelas na binili ni Vivienne. Walang amoy na usok. Tapos may unan pa akong may drawing ng kotse. Tumawa si Felix. Pinunasan ang basang noo ng anak. Diyan ka na lang mag-drawing palagi, ha? May sarili ka ng mesa. Tsaka pag gusto mong magpinta, bumili si Ma'am Vivi ng mga gamit mo. Si Paulo, kahit may autism, ay unti-unting nagiging mas expressive. Mas bihira na siyang manigaw o magtago sa ilalim ng lamesa tuwing may naririnig na malakas na tunog. Sa bagong kapaligiran nila, may katahimikan na nagpapalakas sa kanyang loob. At higit sa lahat, tinanggap siya ng bagong paaralan, isang kilalang institusyon para sa mga batang may special needs na sinagot lahat ni Vivienne, mula sa tuition, uniform, hanggang sa transportation. Huwag mong isipin ang gastos, Daddy, sabi ni Vivienne isang araw habang iniabot ang enrollment slip. Investment ito. Paulo is smart. He deserves more than what the world gave him. Sa panig naman ni Felix, sinimulan niya ang kanyang bagong tungkulin bilang Chief of Security ng Casa Estrella Group. Hindi na siya basta-basta lang nakatayo sa labas ng pinto. Siya na ngayon ang nagdidisenyo ng mga protocol para sa seguridad ng mga sangay ng restaurant. Mula sa CCTV placement hanggang sa emergency exit routes, si Mang Felix na ang nagpupulong sa mga tauhan. Chief, bati ng bagong security recruit sa training center ng kumpanya. Ang galing niyo pong mag-orient. Parang military training, ah. Ngumiti si Felix, bahagyang natawa. Sanay ako sa ganyang disiplina. Pero higit sa lahat, ang tunay na security guard, hindi lang tagabantay ng pinto. Tagapangalaga tayo ng dignidad ng lugar at ng mga taong naroroon. Kasama na rin sa kanyang tungkulin ang pagbabantay sa mismong personal safety ni Vivienne. Hindi ito bilang bodyguard na may barel at shades, kundi bilang tagapayo, kasama at kaagapay sa mga lakad nito. Sa tuwing may business meeting sa labas, siya ang kasama. Sa mga charity event, siya ang nasa gilid.
Isang gabi, habang nasa rooftop ng main branch ng Casa Estrella sa Makati, nagkausap sila habang pinagmamasdan ang city lights. "Salamat, Daddy," bulong ni Vivienne habang nakasandal sa upuan, may hawak na wine glass. "Bakit?" tanong ni Felix, nakatingin sa ilaw ng mga gusali. "Sa lahat. Sa hindi paglayo. Sa pagbabalik. Sa pagiging ikaw," nilingon siya ni Felix at saglit na natahimik. "Akala ko dati, wala na akong silbi. Akala ko hanggang dun na lang ako. Pero salamat sa'yo, Vivienne. Ipinakita mong ang halaga ng tao hindi nawawala kahit ilang taon ang lumipas." Napangiti si Vivienne at hindi napigilang tumulo ang isang luha. "Ikaw ang una kong tahanan, Daddy. Sa wakas, oras na para ako naman ang maging tahanan mo." Mula noon, naging mas bukas si Felix sa emosyon. Unti-unting natutunan niyang tanggapin ang mga papuri, ang mga yakap, ang mga pagtawag na Daddy na hindi na nagbumula lang sa isang bata, kundi sa isang babaeng matagal na niyang inalagaan. Madalas na silang magkita ni Paulo tuwing uwian ng eskwela. Sa likod ng guest house ay may maliliit na kahoy na lamesa kung saan sila naglalaro ng domino o di kaya'y nagtutulungan magtanim ng gulay. Sa bawat tawa ni Paulo, sa bawat kwento niya tungkol sa buro niya o sa bagong kaklase, unti-unting bumabalik ang sigla sa mata ni Felix, ang ningning na matagal nang nawala mula nang mamatay ang kanyang asawa. Minsan, habang pinupunasan niya ang baso ng anak sa hapagkainan, bigla siyang napatigil. Kiningnan niya ang kamay niyang may kalyo, may peklat, may guhit ng panahon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang lakas. Naroon pa rin ang tiwala sa sarili. Bumalik ang ngiti sa kanyang labi. At sa paglingon niya kay Paulo na abalang nagbubuo ng Lego, at kay Vivienne na naglalakad papunta sa kanila, suot ang simpleng damit at dalang tinapay mula sa bakery, napagtanto niyang sa wakas, buo na siyang muli. Hindi sa yaman, hindi sa posisyon, kundi sa pagmamahal. Sa pagkilalang hindi kailanman humiling, pero kusat taus-pusong ibinigay. At sa bawat "Good morning po, Chief" ng kanyang mga tauhan, bawat ngiti ni Paulo tuwing uwian, at bawat "Thank you, Daddy" ni Vivienne tuwing gabi, alam ni Felix na ang dating tahimik na gwardya ay isa na ngayong haligi. Habang unti-unting umaangat ang buhay ni Mang Felix, lumalalim naman ang pagkakabaon ni Rico Santillan sa putik ng kanyang sariling kayabangan. Kung noon ay kayang-kaya niyang utusan ang sino man sa opisina, ngayon ay halos walang gustong tumanggap sa kanya, kahit pa barista o part-timer lang sa isang convenience store. Pagkalabas ng balita tungkol sa ketchup incident sa Casa Estrella, mabilis na kumalat ang video sa internet. Hindi na ito simpleng viral clip lang. Ginawan na ito ng mga reaction video ng mga influencer. Ginamit sa mga motivational seminars bilang halimbawa ng toxic leadership. At maging sa mga paaralan ay pinapanood na ito sa mga klase tungkol sa employee dignity and workplace behavior. Former manager Rico Santillan humiliated after assaulting elderly security guard. Yan ang headline sa isang online news site. Ex-manager now jobless after viral ketchup incident. Ulat ng isa pang media outlet. Sa isang linggo pa lang, 3 malalaking kumpanya na sanay kukuha kay Rico bilang operations head ang nagpadala ng email sa kanya na nagsasabing, "Upon internal review, we have decided to go with another candidate." Galit siyang sumagot sa isa sa mga HR.
But this issue is not even criminal. It's blown out of proportion. Subalit wala na siyang natanggap na sagot. Isang hapon, nagtatangka siyang pumasok sa isang BPO company para sana'y mag-apply bilang Quality Assurance Officer. Habang nakaupo siya sa reception area, narinig niya ang bulungan ng ilang empleyado sa gilid. Uy, siya yun, di ba? Yung ketchup manager? Grabe yung ginawa niya. Kawawa yung matanda. Lakas pa ng loob mag-apply dito. Napayuko si Rico. Noon lang niya naramdaman na ang tunog ng mga bulong ay parang mga latigong kumapalo sa kanyang pagkalalaki. Hindi na siya tumuloy sa interview. Tumalikod na lang siya at naglakad palayo. Tahimik, waring hindi sanay na hindi siya ang may kontrol. Sa mga sumunod na linggo, lalo siyang nalugmok. Ang dating SUV ay ibinenta para pambayad ng utang at para maitawid ang mga gastusin sa apartment. Unti-unti na rin siyang nilayuan ng mga dati niyang kaibigan. Yung mga madalas niyang yayain sa mamahaling bar, sa golf o sa quick trips abroad. Minsan sa isang karinderya sa may Sampaloc, habang nakapila siya para bumili ng tapsilog, may isang matandang lalaki ang sumulyap sa kanya. Ikaw ba si Rico? Tanong ng lalaki. Opo, bakit ho? Agad niyang sagot, medyo nakakulot na ang noo. Yung sa video, yung may ketchup. Sagot ng matanda, tila may kahalong awa at pagkadismaya. Hindi na sumagot si Rico. Tahimik siyang lumipat sa ibang karinderya. Sa isang pagkakataon, sinubukan niyang gumawa ng public apology. Gumawa siya ng video na may background na puting pader, simpleng polo, at walang ayos sa buhok. Pilit niyang ipinakita ang kanyang sincere regret. Sa publiko, sa mga tao ng Casa Estrella, at higit sa lahat kay Ginoong Felix Samaniego, humihingi po ako ng tawad. Nadala ko ng emosyon at hindi ko po naisip ang dignidad ng ibang tao. Tao lang po ako. Nagkamali. Sana po ay mapatawad ninyo ako. Ngunit sa comment section ng video ay tila mas lalong nabuhay ang galit ng netizens. Hindi na kami uto-uto, Rico. Kung hindi ka nahuli sa kamera, magsosorry ka ba talaga? May luha nga, pero walang puso. Masyado nang huli ang sorry. Sana noon pa. Maging ang management ng Casa Estrella ay hindi na nagbigay ng pahayag. Tahimik silang nagpasa ng official statement. We have moved forward. Our values stand with dignity and respect. Dahil sa tuloy-tuloy na rejection, napilitan si Rico na pumasok sa isang warehouse company bilang inventory clerk. Sa unang araw niya, pinakilala siya ng supervisor. Mga kasama, si Rico. Siya ang bagong taga-record ng supply. May background siya sa management, kaya tiyak magiging asset natin to. May mga tumango, may mga ngumiti, pero hindi nila alam kung sino siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, mas minabuti ni Rico na manahimik. Hindi na niya binanggit kung saan siya galing. Hindi na siya nagyabang ng credentials. Wala ng kayabangan. Wala ng posture. Sa isang gabi, matapos ang kanyang shift, habang naglalakad siya pauwi at dala-dala ang baon niyang natirang tinapay, napahinto siya sa isang lumang convenience store. Sa loob, naka-on ang TV at palabas ang isang feature tungkol kay Felix Samaniego, the real daddy of dignity. Makikita sa clip si Ma'am Felix na abala sa pag-orient ng bagong security staff. Si Paulo na nagbibigay ng painting workshop para sa mga batang may autism. At si Vivienne na nagsasalita sa isang seminar tungkol sa workplace ethics. Pinanood ni Rico ang bawat eksena. Tahimik. Wala nang galit. Wala nang inggit. Sa wakas, tinanggap na niya ang leksyon.
Hindi pala lahat ng taas ay tagumpay. Bulong niya sa sarili. Minsan, ang tunay na taas, yung kaya mong yumuko para matuto. Tahimik siyang lumakad papalayo. Dala ang bagong aral sa puso na ang kayabangan, gaano man ito kintab sa una, ay hindi kailanman magiging pagkain ng kaluluwa. Sa bagong kabanata ng kanilang buhay, isa sa mga pinakamasayang pagbabago para kay Mang Felix ay ang unti-unting pagsibol ng kumpiyansa sa sarili ng kanyang anak na si Paulo. Tong dating batang laging tahimik, may sariling mundo at takot sa maraming tao, ay ngayon ay matapang ng humaharap sa bagong kapaligiran sa paaralan. Ang eskwelahan na iyon ay hindi basta ordinaryong institusyon. Isa itong espesyal na paaralan na tinutukan ang mga batang may iba't ibang uri ng developmental conditions. Hindi iniitsapwera ang mga tulad ni Paulo, bagkus ay itinuturing silang may kakaibang liwanag na kailangang palayain, hindi itago. Minsan, habang nag-uusap ang therapist ni Paulo at si Mang Felix sa labas ng activity room, napangiti ang guro habang pinapakita ang sketchpad ng bata. Sir Felix, napansin mo na po ba ang hilig ni Paulo sa drawing? Tanong ni Teacher Lira, isang dalagang may malasakit sa kanyang mga estudyante. Opo ma'am, pero noon sa bahay puro kotse lang ang ginuguhit niya. Sabi ko nga, baka gusto lang niya ng bagong laruan. Biro ni Felix. Ngunit nang ipakita sa kanya ang sketchpad, napalunok siya. Hindi na lamang kotse ang laman nito. May mga tanawin na, mga mukha ng tao, at isang eksena na agad niyang kinilala. Isang security guard na hawak ang kamay ng isang batang lalaki sa harap ng malaking restaurant. Gawa ni Paulo to? Mahina niyang tanong. Opo, sir. Isa siya sa pinaka-expressive naming bata pagdating sa art. Tahimik siya, oo, pero sa lapis at kulay, malakas ang boses niya. Hindi nagtagal, isinama si Paulo sa art therapy program ng eskwelahan. Araw-araw siyang nagpipinta, gumuguhit, at lumilika ng mga kwento gamit ang mga larawan. Iba't ibang emosyon ang ipinapakita niya. May lungkot, may tuwa, may takot, may pag-asa. Isa-isang nakilala ng guro ang damdaming tago ni Paulo. At pati si Mang Felix ay natutong umiyak sa tahimik na paraan. Pa, tingnan mo tong gawa ko. Isang gabi, iniabot ni Paulo ang papel sa ama. Isang imahe ng isang maliit na bata na nakapatong sa balikat ng isang matandang lalaki. Pareho silang maingiti. Sa likod, may araw na lumulubog. Tila patunay na kahit paunti-unti ang liwanag, hindi ito nawawala. Ang ganda, anak. Anong title nito? Tanong ni Felix. Nangingilid ang luha. Salbabida, sagot ni Paulo. Bakit salbabida? Tanong ng ama. Kasi ikaw yon. Ikaw ang salbabida ko. Walang mas makapangyarihang salita pa na narinig si Felix sa tanang buhay niya. Makalipas ang ilang linggo, inanyayahan si Paulo na sumali sa isang art contest na bukas para sa mga batang may autism mula sa buong NCR. Hindi inaasahan ni Felix na pipiliin si Paulo. Ngunit si Paulo mismo ang nagpresenta ng sarili. Gusto kong sumali pa, anya, para makita ng iba na kaya ko rin. Buong suporta ang ibinigay ni Mang Felix. Gabi-gabi, tinutulungan niya si Paulo maghanda. Pumili sila ng bagong pintura, canvas at easel. Si Vivian naman ay nagpadala ng mga imported pastel na gamit sa art therapy ng mga batang nasa France. Pa, anong maganday guhit? Tanong ni Paulo habang tinutok ang mata sa blankong canvas. Iguhit mo kung ano ang nasa puso mo, anak. Walang tama o mali, basta totoo, sagot ng ama.
At dumating ang araw ng kompetisyon. Sa isang malaking event hall sa Pasay, dinala ni Paulo ang kanyang obra, isang malaking canvas ng imahe ng isang pamilyang yakap-yakap ang isa't isa, nasa ilalim ng isang punong-puno ng bulaklak. Sa tabi nito, may isang pulang silya, walang nakaupo, pero may pangalan sa sandalan. Mama. Lahat ng makakita sa painting ay napahinto. Tahimik, pero damang lalim. Ilang oras ang lumipas bago inanunsyo ang resulta. And the grand prize winner for this year's Art Beyond Labels is Paulo Samaniego. Naiyak si Felix. Tumayo si Paulo sa entablado. Tahimik pa rin, pero puno ng ningning ang mata. Tinanggap niya ang medalya, ang trophy, at isang scholarship grant para sa Advanced Art Program. Pagbalik nila sa Casa Estrella kinabukasan, sinalubong sila ni Vivienne sa lobby. "Congratulations, Paulo. I'm so proud of you," sabi ni Vivienne, sabay yakap sa bata. "Iguguhit din kita minsan, Ma'am Vivi," sagot ni Paulo. "I'll wait for that." Sabay ngiti ng ginang. Makalipas ang ilang araw, ipinaskil ni Vivienne ang obra ni Paulo sa gitna ng restaurant, kung saan dumadaan ang bawat customer. Sa ibaba ng painting, may plaka na may nakasulat, "Obra ni Paulo Samaniego, isang batang nagpakita sa mundo na ang katahimikan ay hindi kahulangan, kundi paraan ng paglikha ng tunay na sining." Unti-unting dumami ang mga pamilyang may anak na may autism na bumibisita sa Casa Estrella. Hindi para kumain lang, para makita ang painting, makausap si Paulo, at ma-inspire. Si Paulo ay naging simbolo ng pag-asa. Ang dating tinatawanan ng ilan, ngayon ay ginagalang. Ang dating nagtatago sa ilalim ng mesa, ngayon ay iniimbitahan sa mga seminar bilang panauhing artist. At si Mang Felix, habang pinapanood ang anak sa gilid ng restaurant na may hawak na sketchpad at kinakausap ang mga batang tulad niya, ay muling napangiti. Sapagkat sa wakas, nakita niyang hindi lang siya ang bumangon mula sa pagkabagsak, kundi pati ang anak niyang minsan niyang iniyakan, ngayon ay pinapalakpakan ng mundo. Mainit ang simoy ng hangin sa Batangas nang dumating ang itim na SUV sa paanan ng isang bakod na natakpan na ng mga ligaw na damo. Sa likod nito ay ang bakas ng isang hasyenda na tila kinain na ng panahon, ang dating Hacienda Altamirano. Sa tagal ng panahon, ang mga taniman ng ubas at mangga ay mistulang ginawang laruan ng mga kalikasan. Ang mga punong dati maingat na pinoporma ay ngayon ay nakayuko at tiklop sa bugso ng mga taon. Bumaba si Vivienne sa sasakyan, kasunod si Mang Felix na nakasuot ng simpleng polo at khaki pants. Sa unang tapak ng kanilang paa, sa dating daan ng hasyenda, parehong natahimik ang dalawa. "Ganito pa rin ang amoy ng lupa," bulong ni Felix habang kinapan ng kanyang bota ang mga batong bumubuo sa daang ito noon. "Naaalala ko to, Daddy," sagot ni Vivienne, malalim ang hinga. "Dito ka madalas naghihintay habang naglalaro kami ni Nena sa swing." Pumasok sila sa lumang bahay. Medyo sira-sira na ang bubong. May ilang bahagi ng sahig ang gumuguho, pero nanatili ang istruktura, parang isang patunay na may ilang bagay sa mundo na kahit iwanan, tumitindig pa rin. Sa ikalawang palapag ay naroroon pa ang lumang kwarto ni Vivienne. Ang silid na saksi sa kanyang pagkabata. Buksang ingat ang pinto. Umalingangaw ang tunog nito sa buong bahay. Agad na sumalubong sa kanila ang amoy ng lumang kahoy, alikabok at panahon. "Dito ako madalas magtago kapag pinapagalitan ako ng yaya,"
sabi ni Vivienne habang dahan-dahang hinahaplos ang poste ng kama. Lumapit si Felix at tinitigan ang pader kung saan may nakaukit pa rin na V plus F equals love. Naaalala mo ba, Daddy? Nilagnat ako ng mataas noon. Hindi ko na maalala kung nasaan sina Mama at Papa. Pero ikaw ang nandun. Ikaw ang nagbantay. Ikaw ang pinakiusapan ng doktor na huwag akong papatulugin sa gabi. Tumango si Felix, bahagyang nangilid ang luha. Binuhat ita, Vivienne. Nakahiga ka sa dibdib ko buong gabi. Bawat hinga mo, binibilang ko. Naupo si Vivienne sa gilid ng kama. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng luha. Hindi ito luha ng lungkot, kundi ng muling pagyakap sa isang panahong matagal niyang tinanim sa puso. Daddy, nawala ka. Akala ko iniwan mo ako. Akala ko wala kang pakialam. Hindi ko gustong mawala. Nang isinara ng papa mo ang hasyenda, wala akong kakayahang sumama sa inyo. Hindi ako bahagi ng plano. Hindi ako ipinatawag. Kaya pinili kong umalis ng tahimik. Paliwanag ni Felix, mababa ang tinig. Hinawakan ni Vivienne ang kamay ng matanda. Wala na yon. Ang mahalaga, ngayon, nandito ka. Nandito tayong dalawa. At kahit ilang dekada ang lumipas, daddy pa rin kita. Hindi na kailangan ng papel, dugo o apelyedo. Basta ang puso ko, sa'yo pa rin bumabalik. Napapikit si Felix. Hindi niya inakala na darating pa sa buhay niya ang ganitong sandali. Ang marinig muli ang daddy, hindi mula sa utang na loob, kundi mula sa pagmamahal. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sila sa likod ng hasyenda, sa may dating taniman ng mga bulaklak. Noon, ito ang paboritong tambayan ni Vivienne at ni Felix tuwing hapon. Ngayon, isa na itong mapagpalayang espasyo ng damo at ligaw na halaman. Dito, ipinahanda ni Vivienne ang maliit na proyekto. Sa gitna ng malawak na damuhan ay may isang bagong landscape, isang maliit na hardin na may mga rosas, ilang ornamental na halaman, at isang simpleng bench na yari sa ahoy. Sa gitna ng hardin, may nakatirik na maliit na monumento. Isang simpleng batong marmol na may nakasulat, Felix Garden of Honor, sa lalaking tahimik na naging tahanan ng isang batang nawawala. Napatingin si Felix sa inskripsyon. Hindi niya napigilan ang paghawak sa dibdib, pilit pinipigilan ang pagtulo ng luha. Pero sadyang hindi kayang pigilan ang damdamin. Ginawa ko to para sa'yo, Daddy, sabi ni Vivienne. Walang engrandeng estatwa, walang bulaklak na imported. Simpleng hardin lang. Pero katulad mo, matatag, tahimik, pero buhay. Hindi ko alam ang sasabihin ko, ani Felix, napapailing habang napapangiti. Bakit mo to ginawa, anak? Dahil gusto kong maalala ng bawat bibisita rito na may mga bayani tayong hindi isinulat sa kasaysayan. Mga bayani na nagliligtas sa atin sa katahimikan. Mga bayani tulad mo, tahimik silang naupo sa bench. Walang salita, tanging huni ng ibon at hampas ng hangin ang naririnig. Ngunit sa katahimikang iyon, naroon ang mga salitang hindi na kailangang banggitin. Sa muling pagdalaw nila sa hasyenda, hindi lang alaala ang kanilang binuhay, kundi ang dangal, pagmamahal, at koneksyon na kay tagal ding iniingatan ng tadhana. Sa gitna ng lupaing, minsang naging sentro ng kanilang mundo. Muling isinilang ang isang relasyon, hindi na batay sa nakaraan, kundi sa kinabukasang magkasama nilang haharapin. 3 taon makalipas ang insidenteng nagpabago sa buhay ni Mang Felix Samaniego. Lumawak ang saklaw ng Casa Estrella. Mula sa pangunahing sangay sa Makati, binuksan ang 2 panibagong branches sa Cebu at Davao. Parehong grand opening ay dinagsa ng media, loyal customers, at mga personalidad sa industriya. Ngunit hindi chef o kilalang negosyante ang tampok sa mga event na yon,
kundi isang matandang lalaki na tahimik lang noon sa gilid ng pinto. Si Felix Samaniego, ang bagong mukha ng dignidad sa trabaho. Nandito ako hindi para magyabang. Ako'y isang tao lamang na piniling manatiling tahimik noon, pero ngayon ay nagsasalita para sa mga taong hindi pinapansin, aniya, habang nakatayo sa entablado ng opening ceremony sa Cebu branch. Suot ang simpleng blazer na may patch ng Ambassador of Dignity. Mula sa isang security guard, naging ambassador na si Mang Felix ng kampanyang inilunsad ni Vivian Altamirano, ang Dignidad sa Trabaho, isang nationwide initiative ng Casa Estrella Group na layong labanan ang workplace harassment, rankism at toxic management culture. Araw-araw, tumatanggap si Felix ng imbitasyon mula sa iba't ibang kumpanya para magsalita sa kanilang orientation seminars at leadership training. May mga araw na napupuno ang kanyang schedule ng mga pagdisita sa opisina ng mga BPO, hospital, paaralan at kahit mga government agencies. Sir Felix, totoo po ba talaga yung sinabuyan kayo ng ketchup? Tanong ng isang estudyanteng HRM sa isang seminar sa Davao. Hindi lang ketchup yun, iho, sagot niya, tumawa ng bahagya. Mas masakit yung tahimik kang pagtatawanan ng mga kasamahan mo. Pero tandaan mo, kapag ang dignidad mo ay buo, kahit buhusan ka pa ng kung anong sarsa, hindi ka matitinag. And nagpalakpakan ang buong hall. Isang matandang guard nakatayo sa entablado. Ngunit ang kanyang presensya ay sing lakas ng CEO. Samantala, si Vivian naman ay tuloy-tuloy ang pagpapalaganap ng advokasya. Ipinaglaban niya sa mga apwa negosyante ang pagsasama ng anti-workplace bullying policy sa mga manual ng mga kumpanya. Hindi siya tumigil hanggang hindi ito tinatanggap sa mga HR seminars. At sa tulong ni Felix bilang living testimony, marami ang napilitang umaksyon. Kung hindi kayo kikilos ngayon, panimula ni Vivian sa isang forum ng business owners, baka bukas kayo na ang lalabas sa viral video at hindi bilang bayani. Maging ang Department of Labor and Employment ay naglabas ng advisory na naglalaman ng panuntunan upang bigyang proteksyon ang mga empleyado laban sa diskriminasyon base sa posisyon, edad, kasarian o itsura. At sa mismong dokumentong iyon, ang header image ay larawan ni Mang Felix, nakasuot ng uniforme, nakangiti, at sa likod niya ay nakaprint ang katagang karangalan ay hindi nasusukat sa ranggo, kundi sa respeto. Isang araw, habang nagpapahinga si Felix sa maliit na hardin sa likod ng opisina sa Davao Branch, nilapitan siya ni Lira, ang production head ng isang sikat na documentary group. Sir Felix, kami po yung gumawa ng docu tungkol sa mga frontliners noong pandemic. Ngayon naman po, nais naming ilahad ang kwento ng mga manggagawang tulad ninyo. Sana po pumayag kayong makapanayam. Maingat na alok nito. Hindi ako artista, Hidja. Sagot ni Felix, nangingiting pilit. Mas totoo po kayo kaysa sa karamihan ng artista, sagot ni Lira. At ang totoo, yon ang kailangan naming marinig, pumayag si Felix. At sa sunod na buwan, ipinalabas ang isang 1-hour documentary sa isang primetime slot na pinamagatang Tahimik na Bayani, ang kwento ni Felix Samaniego. Dito ibinahagi niya hindi lang ang ketchup incident, kundi ang mga taon ng katahimikan, ang hirap ng pagpapalaki kay Paulo at ang pagbangon mula sa pagkakalugmok. Napanood to ng milyon-milyong Pilipino. Maraming netizen ang nagbahagi ng sariling karanasan bilang low-ranking employee na nilapastangan ngunit hindi bumitaw. Isa pa nga ay nagsabing, dahil kay Tatay Felix, hindi ko na pinayagan ang boss kong murahin ang janitor namin. Salamat, sir. Minsan habang kasama niya si Paulo sa grocery,
may lumapit na isang babae na may kasamang batang lalaki. "Sir, kayo po ba si Mang Felix, yung sa documentary?" Nangingiting tanong nito. "Opo," sagot niya, nagulat. "Ako po si Grace. Yung anak ko pong si Roland ay may autism din. Tinuro ko po sa kanya yung painting ni Paulo na nakadisplay sa Casa Estrella. Gusto niya na ring mag-drawing. Maraming salamat po sa inspirasyon." Napangiti si Felix. "Sabihin mo sa kanya hindi kailangan maging sikat para matawag na magaling. Basta galing sa puso, sapat na yon." Sa paglipas ng mga taon, si Felix Samaniego ay hindi na basta garda. Hindi na lang siya kwento sa isang viral video. Siya na ang naging simbolo ng dignidad sa bansa. Isang mukha na nagpapaalala na hindi kailangan maging makapangyarihan para maging makabuluhan. Sa bawat sanga ng Casa Estrella, sa bawat branch na binubuksan, may isang sulok sa dingding na may larawan ni Mang Felix. Nakangiti, nakatayo, at nakasulat sa ilalim. Ang tunay na tagumpay ay ang manatiling buo kahit binasag na ng mundo. At habang tinatanaw niya ang kanyang anak na si Paulo sa art studio ng bagong community center na binuo ni Vivien sa Batangas, tahimik lang siyang ngumiti. Sapagkat sa wakas, ang dating tahimik na gwardya ay naging tinig ng buong bansa. At bisita ang kanyang binibigyan ng gabay at inspirasyon. Isang araw, habang binabantayan niya ang event para sa mga batang may autism sa restaurant, isang collaborative program sa pagitan ng Casa Estrella at lokal na SPED school. Nakilala niya ang isang babaeng hindi lang may matamis ng ngiti, kundi may mata ring puno ng pag-unawa. Si Clarissa Domingo, isang guro sa special education. "Magandang hapon po, Sir Felix," bati ni Clarissa, habang abalang inaayos ang mga art materials ng kanyang mga estudyante. "Narinig ko po kayo kanina sa orientation. Ang ganda po ng mensahe ninyo tungkol sa pagiging ama niyo kay Paulo." Napangiti si Felix. "Salamat po, pero hindi naman ako magaling na ama, ma'am. Natuto lang ako dahil sa pagmamahal. Lahat tayo, binibigyan ng pagkakataong matuto sa katahimikan. Hindi lahat may lakas ng loob na tanggapin yon." Sagot ni Clarissa. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may naramdaman si Felix na kakaibang init sa puso. Sa mga sumunod na buwan, nagkakasalubong na sila ng madalas. Si Clarissa bilang partner ng community program ng Casa Estrella at si Felix bilang Chief of Security at Brand Ambassador ng Dignidad sa Trabaho. Pero higit pa sa mga meeting at event, ang naging daan ng mas malalim nilang koneksyon. Minsan, sa isang simpleng merienda break sa labas ng restaurant, nag-umpisa ang isa sa mga pinakaimportanteng pag-uusap nila. "Sir Felix, paano niyo po nalaman kung paano kausapin si Paulo?" tanong ni Clarissa habang nagkakape. "Hindi ko alam, Clarissa. Sa totoo lang, maraming beses kong naisip na baka hindi ko siya kayang palakihin. Pero natutunan ko, makinig, hindi lang sa salita, kundi sa katahimikan, sa galaw, sa titig. Doon ko siya mas naintindihan." Sagot ni Felix. Tumango si Clarissa. May ngiting puno ng pag-unawa. "Yan ang tinuturo ko sa mga magulang sa klase ko. Pero kakaiba sa inyo, sir, hindi nyo lang siya pinalaki. Minahal nyo siya ng buo." Simula noon, naging madalas na ang panilang pag-uusap. Madalas silang makikitang sabay naglalakad papuntang parking lot, sabay kumakain ng halo-halo sa karinderya sa kanto, o di kaya'y tahimik lang na nakaupo sa hardin habang pinapanood ang mga estudyante ni Clarissa sa art workshop. "Clarissa, isang gabi, biglang tanong ni Felix habang nasa harap sila ng maliit na coffee shop, naniniwala ka ba sa second chances?" "Lagi, kasi lahat tayo may karapatang magsimulang muli. Kahit ilang ulit pa tayong mabigo," sagot niya. Diretso ang tingin sa kanya. Sa gabing iyon,
Tahimik lang si Felix, pero kinabukasan, may sulat na natanggap si Clarissa. Isang liham na sulat kamay, maayos ang pagkakatiklop at may bulaklak na kamiya na nakasabit sa gilid. Clarissa, hindi ko alam kung tama bang simulan ito sa ganitong paraan, pero mas sanay akong magsalita sa papel kaysa harap-harapan. Sa tagal ko nang nabuhay, hindi ko na inakalang may darating pang pagkakataong makaramdam ulit ng ganito. Hindi ko hinihingi ang pagmamahal mo, kundi ang pagkakataong patunayan na kaya ko pang magmahal muli. Kung papayag ka, sa susunod na linggo, nais kong dalhin ka sa lugar na mahalaga sa akin. Doon ko ipapakita kung gaano kita pinapahalagahan. Felix. Na-touch si Clarissa. Hindi siya sumagot agad. Pero kinabukasan lumapit siya kay Felix sa restaurant. Dala rin ang kanyang sariling sulat. Ginoong Samaniego, bihira na sa panahong ito ang may lakas ng loob na maging totoo. Bihira nang ang nagpapakita ng respeto at hindi lang ng pagnanasa. At sa napaka-classic mong pamamaraan, oo, sasama ako sa mga susunod na buwan. Naging bahagi na sila ng isa't isa. Hindi sila nagmamadali. Sa halip, pinili nilang kilalanin ang isa't isa sa mas malalim na paraan. Ang mga sugat ng nakaraan, ang mga kinatautan, ang mga hinahanap sa kapwa. Laging may kasamang tanong si Felix sa kanyang mga sulat. Kumusta ang araw mo? O kaya, anong pinaka-nagustuhan mong bahagi ng klase mo? Walang cheesy na linya, kundi tunay na malasakit. Minsan ay iniharana pa niya ito gamit ang gitara ni Paulo sa ilalim ng mga ilaw ng hardin. Kinanta niya ang kahit maputi na ang buhok ko habang pinapanood sila ni Paulo sa gilid. Nakangiting parang alam niyang may binubuong bago sa buhay ng kanyang ama. At matapos ang isang taon, sa mismong hardin na inalay ni Vivienne bilang Felix Garden of Honor, ginanap ang isang kasal na simple pero puno ng damdamin. Isang araw, bago ang seremonya, kinausap siya ni Vivienne. "Daddy, sigurado ka na ba?" tanong nito, habang inaayos ang mga bulaklak sa hardin. "Oo anak, hindi ko na kayang palampasin pa ang pagkakataong magmahal ng muli," sagot ni Felix. Sa araw ng kasal, suot ni Clarissa ang isang off-white na bestidang gawa sa pinya, may simpleng belo at nakapaa habang naglalakad sa damuhan. Si Felix naman ay nakabarong, may hawak na puting rosas. Sa tabi nila si Paulo, nakasuot ng bestidang sining na gawa sa sarili niyang design. May guhit ng 3 tao na magkahawak kamay sa ilalim ng araw. Clarissa Domingo, panimula ni Felix sa vow niya. Kung dati ang mundo ay tahimik at puno ng takot, ikaw ang naging musika at pag-asa. Salamat sa pagpasok sa mundo naming dalawa ni Paulo. Ngayon, sa bawat araw na dadaan, pipiliin kitang mahalin. Tahimik man o maingay ang paligid. Tumulo ang luha ni Clarissa. At ikaw, Felix Samaniego, ang patunay na ang tunay na lalaki ay hindi kailangang sumigaw para marinig. Isa kang haligi, hindi lang sa trabaho, kundi sa puso ko. Mamahalin kita habang buhay. Palakpakan ang mga bisita. Niyatap sila ni Vivienne, ni Tina at ng ilang dating staff ng Casa Estrella. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ni Paulo ang pinakamatamis ng ngiti ng kanyang ama. Ngiting hindi niya pa nakita kailanman. Dahil sa wakas, sa gitna ng hardin na isinilang mula sa respeto, tumubo ang isang pag-ibig na payapa, buo at tunay. Sa pagdaan ng mga taon, naging mas tahimik na ang mga habang ni Felix Samaniego. Pilit na pinipigil ng kanyang tuhod ang pagyuo, ngunit buo pa rin ang kanyang tindig. Sa kabila ng edad, nananatiling buhay na buhay ang kanyang isipan, lalo na pagdating sa advokasiyang ipinaglaban niya mula pa noong araw na binuhusan siya ng ketchup, hanggang sa panahong ito kung kailan ang buong bansa
ay marunong nang magbigay halaga sa mga taong walang titulo pero may dangal. Daddy, hindi ka pa rin napapagod? Tanong ni Vivian, habang nakaakbay sa kanya habang nasa isang provincial forum sa Legazpi. Naka-wheelchair na si Felix, ngunit hindi pa rin ito humihinto sa pagsasalita sa mga seminar at speaking engagements. Hindi ako napapagod, anak, sagot ni Felix habang hinaplos ang kamay ng babae. Kasi kapag ang tinig ng mga katulad ko ay nagsimulang marinig, hindi na to dapat tumigil. Tumango si Vivienne. Ngayong may asawa't anak na siya, hindi pa rin nagbago ang relasyon nila ni Felix. Para sa kanya, si Daddy Felix pa rin ang laging unang kinokonsulta sa mahahalagang desisyon. Hindi bilang empleyado, kundi bilang haligi ng kanyang pagkatao. Laging may reserved seat si Felix sa bawat event ng kumpanya at laging isa ang pangalan niya sa inaalala sa tuwing pinag-uusapan ang core values ng Casa Estrella. Samantala, si Paulo naman, na ngayon nasa mid-20s na, ay isa ng art teacher sa mismong paaralan kung saan siya lumaki. Nakasuot siya ng simpleng polo at denim pants habang nagtuturo sa mga batang may autism katulad niya noon. Sa loob ng kanyang silid-aralan ay may nakasabit na painting niya na pinamagatang Salbabida, ang parehong obra na nanalo sa art contest na naging simula ng kanyang pag-angat. Sir Paulo, totoo po ba na bantay lang dati yung daddy niyo? Tanong ng isang batang estudyante. Ngumiti si Paulo at lumapit sa kanya. Hindi siya bantay lang. Siya ang naging dahilan kung bakit ako narito. Siya ang una kong guro, hindi sa art kundi sa buhay. Sa bawat sangay ng Casa Estrella sa buong bansa, mula Luzon hanggang Mindanao, nakasabit sa entrada ng mga branch ang larawan ni Mang Felix. Hindi ito portrait na may suot na barong o nakapustura. Isa itong simpleng larawan ng isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng pinto. Suot ang uniforme ng security guard, may ngiti sa labi at kalmadong tingin. Sa ilalim ng larawan, may nakaukit. Si Mang Felix, hindi basta gwardiya, kundi bantay ng dignidad. Maging ang bagong higher orientation ay may bahagi na iniaalay sa kwento ni Felix. Bago magsimula ang trabaho ng sinumang waiter, dishwasher, barista o security staff, kailangan muna nilang panoorin ang dokumentaryo ng buhay niya. At sa bawat dulo ng palabas, iisa ang reaksyon ng lahat, katahimikan, luha at tapik sa balikat. Kung hindi tayo magbibigay galang sa mga tahimik na manggagawa, paano natin may pagmamalaki ang serbisyo? Iyan ang palaging paalala ng mga branch manager. Lahat ay inspirasyon mula sa aral ni Mang Felix. Sa bahay nila sa Quezon City, kasama si Clarissa, ang kanyang asawang ngayon ay retired na rin mula sa pagtuturo, simpleng namumuhay si Felix. Hindi na siya lumalabas araw-araw, pero araw-araw siyang may bisita. Mga dating estudyante, kapwa guard na gusto ng payo, o kabataang nais siyang interbyuhin para sa school project. Ang ilang bata pa nga, nagdadala ng drawing at sinasabing gusto nilang maging katulad niya. Minsan, habang pinapainom siya ni Clarissa ng gamot sa duyan sa hardin ng kanilang bahay, hinawakan niya ang kamay nito. Alam mo, Clarissa, hindi ko akalaing aabot ako sa ganito. Ang inakala ko noon, matatapos ang buhay ko sa pagbukas ng pinto at pagsara ng gate. Pero heto ako. May pamilya, may respeto, may kapayapaan. Dahil karapat-dapat ka, Felix, sagot ni Clarissa. Hinaplos ang pisngi niya. At kahit kailan, hindi naging hadlang ang katahimikan mo para marinig ka ng mundo. Napapikit si Felix. Dinama ang ihip ng hangin, ang amoy ng mga tanim nilang gumamela at sampagita.
At ang katahimikan na dati nagsilbing kulungan, ngunit ngayoy isa ng himig ng tagumpay. Sa mga huling linggo ng kanyang buhay, wala nang malalaking event, wala nang malalabong camera flash. Si Paulo ang laging kasakasama niya sa bahay. Minsan sa isang gabi ng tag-ulan, habang nakahiga sa kama si Felix at si Paulo ay nagpipinta sa isang canvas sa tabi niya. Nagtanong si Felix, "Paulo, anak, masaya ka ba?" Tumigil si Paulo sa pagpipinta. Tumingin sa ama. "Oo pa. Masaya ako kasi natutunan ko na hindi natin kailangang sumigaw para marinig. Hindi natin kailangang maging sikat para maramdaman. Ikaw ang nagturo sa akin yan." Napangiti si Felix. "Salamat anak. Sa lahat ng panahon, salamat." At sa mga huling araw, habang nakahiga siya sa kama sa harap ng bintana, natatanaw ang mga bituin sa gabi. Pumikit si Felix, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kapayapaang tinanggap niya. Sa huling hininga niya, ang mga huling alaala ay hindi ang sakit, hindi ang kahihiyan ng nakaraang tinanggap niya noon, kundi ang mga halakhak ni Paulo, ang mga ngiti ni Clarissa, ang matamis na daddy ni Vivienne, at ang pagmamahal ng mga taong minsan niyang binantayan. At sa huli, siyang nagbantay sa kanya. Pumikit si Mang Felix habang nakangiti, dahil alam niya, sa puso ng marami, hindi siya kailanman naging basta guard lang.